Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang batas ay alam nating mabuti, lalo na't ang batas ng Diyos. Tiyak na walang batas na naghihikayat sa paggawa ng kasamaan, sapagkat ginagawa nga ang batas laban sa kasamaan. Ngunit sa kabila ng kabutihan ng batas, hindi ito masunod ng tao. Ito ang dahilan kung bakit walang kaligtasan sa batas. Ito ang naging diwa ng kapahayagan ni Apostol Pablo sa Antioquia. Bakit nga ba hindi si Moises kundi si Jesus ang magliligtas? Matutunghayan natin ang kasagutan sa 13 kabanata ng Gawa. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kabarkada at kaibigan, Pastor Dan Abangco. Tayo po ngayon ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay pag-aralan po natin ang 13 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. Ito ang pasimula ng paglalakbay sa ministeryo ni Pablo upang ibahagi ang ebanghelyo sa iba't ibang dako. Ang susi ng Aklat ng Mga Gawa ay matatagpuan sa unang kabanata, 8 talata. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ito'y kautusan ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa mga apostol at mananampalataya, kundi ito ay kautusan na ibinigay sa iyo at sa akin. Ang patutuong ito ay lumabas na ng Jerusalem, Judea at Samaria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng daigdig. Mula Jerusalem, lumaganap ang mabuting balita sa mga bayan-bayan at iglesia ng mga Hudyo. Marami sa kanila ang nanampalataya. Marami sa kanila ang nabahaginan ng ebanghelyo at nanampalataya sa Panginoong Yesus. Subalit ang pangalawang pagkakataong naipahayag ang ebanghelyo sa Samaria at maraming hintil ang nanampalataya. Ngayon ang ebanghelyo ay naipapahayag sa malayong bahagi ng sanlibutan. Ginagawa ito sa iba't ibang pamamaraan. Nangunguna na rito ang pangangaral sa radyo. Ito ay nagpasimula pa sa mga ninuno hanggang sa ating henerasyon. Kaya't nakilala natin ang Panginoong Hesus. Tayo ang tagapagmana at nais din nila na ipamahagi natin sa iba upang makarating at lumaganap ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ikaw at ako na nakarinig ng mabuting balita ay may bahagi na dapat gampanan sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Si Saulo ay nag-umpisa ng kanyang paglalakbay sa ministeryo kasama si Bernabe. Una silang tumigil sa isla ng Cyprus sa bayan ni Bernabe. Tumawid sila ng isla, naglayag sila mula Papos patungong Perga at Pampilya. Pumasok sila sa loob ng Asia Minor na ngayon ay bansa na ng Turkey at nagtungo sila sa bansang Galacia. Dumalaw sila sa mga lugar ng Antioch, Iconium, Lystra at Derbe at pagkatapos nagbalik sila sa Attalian at muli silang naglayag patungong Antioquia. Sa talata 1 at 2, ganito ang sinasabi, sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro si Bernabe, si Simeon na tinatawag na Nigerio, si Lucio na taga Cirene, si Manain na kinakapatid ni Herodes na tetrarka at si Saulo. Samantalang sila'y sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibigod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo sa gawaing inilaan ko para sa kanila. Kung mapapansin po natin, inumpisa nila ang kanilang ministeryo na magkasama si Bernabe at Saulo. Hindi pa sila nagkakalayo ng kanilang unang paglalakbay nang palitan ang pangalan ni Saulo ng Pablo. Ito ay naging katibayan ng kanyang pamumuno at bilang tagapagsalita kay Kristo. At ang temang ito ay tinawag na Pablo at Bernabe. Sa talata 3, ganito po ang sinabi, nang magkagayon, pagkatapos silang makapag-ayuno at makapanalangin at maipatong ang mga kamay sa dalawa, ay kanilang pinahayo sila. Si Pablo at Bernabe ay inihiwalay bilang mga misyonero. Napansin nyo na sila ay ibinukod upang gumanap ng natatanging gawain. Sinugo sila ng iglesia
Ngunit hindi ang iglesia ng Jerusalem, sapagkat ang iglesia sa Jerusalem ay hindi nagsusugo ng mga misyonero. Ang iglesia ng Antioquia ay nagkaroon ng pangitaing pangmisyonero, kaya't nagpadala sila ng mga misyonero sa iba't ibang dako upang ipangaral ang ebanghelyo. Ang simbahan ng Antioquia ang masigasig na nananalangin para sa katuparan ng kautusan ng Panginoong Hesus na makikita natin sa Gawa 1:8. Kanilang pinili si Bernabe at si Pablo na unang misyonero. Sila ay pinahayo sa iba't ibang dako ng sanlibutan. Ipinatong ng mga matatanda ng iglesia sa Antioquia ang kanilang mga kamay kay Pablo at Bernabe at sila ay pinayaon. Ginagawa pa rin ito ngayon ng ilang mga simbahan na may puso sa ministeryo. Ang pagbabasbas na ginawa ng mga pinuno ng mga mananampalataya sa Antioquia ay bilang pagpapakita na sila ay kabahagi sa ministeryo nila Pablo at Bernabe. Sa talata 4 ay ganito ang sinabi, sila na isinugo ng Espiritu Santo ay pumunta sa Seleucia at buhat dooy naglayag patungong Chipre. Ito ang mahalagang bagay na nangyari sa kanilang pagmiministeryo. Ang banal na Espiritu ang nagsugo sa kanila at ang banal na Espiritu ay kasama nila sa kanilang paglalayag saan man sila magtungo. Talata 5 ay ganito po ang sinabi, nang sila'y makarating sa Salamina, ipinangaral nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Kasama rin nila si Juan Marcos bilang katulong. Pansinin po natin sa pagkakataong ito na kasama nila si Juan sa kanilang gawain. Mula pa sa simula, ginagamit ni Pablo ang sinagoga na baitang upang maabot ang mga Hudyo. Sinagoga ang una niyang pinupuntahan sa bawat lugar upang ipangaral ang ebanghelyo. Talata 6 hanggang 12, nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Papos. Nakatagpo sila ng isang salamangkero, isang bulaang propetang Hudyo na ang pangalan ay Bar-Jesus. Kasama siya sa prokonsul na si Sergio Paulo na isang lalaking matalino. Kanyang ipinatawag sina Bernabe at Saulo at nais niyang mapakinggan ang salita ng Diyos. Ngunit si Elmas na salamangkero, ito ang kahulugan ng kanyang pangalan sa wikang Griego, ay humadlang sa kanila at pinagsisikapang ilayo sa pananampalataya ang prokonsul. Subalit si Saulo, na tinatawag ding Pablo, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa kanya ng mabuti at sinabi niya, ikaw na anak ng dyablo at kaaway ng lahat ng katwiran, punong-puno ng lahat ng pandaraya at panlilinlang, hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa matutuwid na daan ng Panginoon? At ngayon, laban sa iyo ang kamay ng Panginoon. Mabubulag ka at hindi mo makikita ang araw ng ilang panahon. May ulap at kadiliman na agad nahulog sa kanya at siya'y lumibot na umahanap ng sa kanya'y aakay. Nang makita ng prokonsul ang nangyari, siya'y naniwala sapagkat siya'y namangha sa turo ng Panginoon. Hindi gaanong matagumpay ang pangangaral nila sa Salamis. Tumawid sila sa gitna ng Cyprus para magtungo sa kabilang isla. Sila ay nagtuloy sa Papos at doon sila unang nakaranas ng pag-uusig. Ang Papos ay kapital ng Cyprus. Ang opisyal na pinuno doon ay si Sergius Paulus. Isa siyang matalino at maunawain. Nais niyang makinig ng salita ng Diyos. Subalit sinalungat siya ng bulaang propeta na isang Hudyo na nagngangalang Bar-Jesus. Natuklasan ni Pablo na siya ay anak ng demonyo. Siya ay kalaban ng katotohanan at hindi matatagpuan sa kanya ang katotohanan kailanman at siya ay isang sinungaling. Si Pablo ay binigyan ng Panginoon ng karapatan na pangunahan ang bulaang propeta at ipangaral sa kanila ang ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpapahayag ni Pablo ng salita ng Diyos. Nanampalataya ang bulaang propeta at nabuksan ang kanyang mga mata sapagkat siya ay nalulukuban ng kadiliman. Nagkaroon ng himala sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapahayag sa kanya ng mabuting balita. Nais kong tawagin ang inyong pansin na si Pablo ay pinagkalooban din ng kapangyarihan na gumawa ng himala. Talata 13, at umalis mula sa Papos si Pablo at ang kanyang mga kasama at nakarating sa Perga at Pampilya. Ngunit iniwan sila ni Juan at nagbalik sa Jerusalem. Bakit iniwan ni Juan sila Pablo at Bernabe at bumalik sa Jerusalem? Marahil nalungkot siya o marahil hindi siya naging masaya na makahalubilo ang mga hintil sapagkat si Juan ay tapat sa Hudyo.
Dahil sa kanyang ginawa, umayaw na si Pablo na makasama si Juan sa lahat ng paglalakbay na gagawin nila. At dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng pagtatalo si Bernabe at si Pablo. Subalit hindi magiging matagumpay ang kanilang ministeryo kung mayroong hidwaan na namamagitan sa kanila. Kaya tinanggap ni Pablo ang kanyang pagkakamali kay Juan. Muli niyang binigyan ng pagkakataon si Juan na makasama. Ang Juan na binabanggit dito, siya ang sumulat ng Ebanghelyo ni Juan sa Biblia. Talata 14 hanggang 15, ngunit naglakbay sila mula sa Perga at nakarating sa Antioquia sa Pisidia, at ng araw ng Sabat, sila'y pumasok sa sinagoga at umupo. Pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno ng sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, "Mga kapatid, kung mayroon kayong anumang salitang magpapalakas ng loob ng mga tao, sabihin ninyo." Katulad ng sinusunod na pamamaraan ni Pablo, pagdating niya sa isang lugar, una niyang pinupuntahan ng sinagoga. Kapag may dumarating na panauhin, bisita mula sa Jerusalem, inaanyayahan nila itong magsalita sa sinagoga. At naging magandang pagkakataong ito para kay Pablo upang ipangaral ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Ang mensahe na ipinangaral ni Pablo sa Antioquia ng Pisidia ay dakilang mensahe. Ito ang unang mensahe na isinulat ni Pablo na kanya namang ipinangaral sa sinagoga noong araw ng Sabat. Talata 16 hanggang 25, kaya tumindig si Pablo at sa pagsenyas ng kanyang kamay ay nagsabi, "Mga lalaking Israelita at kayong may takot sa Diyos, makinig kayo. Hinirang ng Diyos na ang bayang Israel, ang ating mga ninuno, at ginawang dakila ang bayan ng sila'y nakipanayam sa Ehipto, at sa pamamagitan ng nakataas na bisig ay kanyang inilabas sila roon. Sa halos 40 taon ay kanyang pinagtiyagaan sila sa ilang nang mawasak na niya ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan. Ibinigay niya sa kanila ang kanilang lupain bilang pamana sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay kanyang binigyan sila ng mga hukom hanggang kay Samuel na propeta. Pagkatapos ay humingi sila ng hari at ibinigay sa kanila ng Diyos si Saulo, na anak ni Kish na isang lalaki sa lipi ni Benjamin na naghari sa loob ng 40 taon. Nang sila'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya, tungkol sa kanya, "Natagpuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko. Mula sa binhi ng taong ito, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas sa Israel na si Jesus, gaya ng kanyang ipinangako." Bago pa siya dumating, ay nangaral si Juan ng bautismo ng pagsisisi sa buong bayan ng Israel. At samantalang tinapos ni Juan ang kanyang gawain ay sinabi niya, "Sino ba ako sa inyong akala? Hindi ako siya, ngunit may dumarating na kasunod ko. Hindi ako karapat-dapat na magkalag ng sandalyas ng kanyang mga paa." Sa bahaging ito ng kanyang pangangaral, binalikan ni Pablo ang kasaysayan ng mga Israelita. Pinangunahan din ito ni Juan Bautista tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Nilinaw niya na ang Diyos ang gumagawa ng paghahanda para sa darating na Mesiyas. Ipinaalala rin niya sa mga nakikinig na ang bansang Israel ay hindi naging matapat sa Panginoon at sa tipan. Sila ay palaging naghihimagsik sa Diyos. Ang bawat Hudyo ay naniniwala at nakakaalam na ang Mesiyas ay darating mula sa pamilya ni David, at ito ay ipamamalita rin ng mga propeta. Talata 26 hanggang 9, "Mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham, at ang mga sa inyo'y may takot sa Diyos, sa atin ipinadala ang salita ng kaligtasang ito, sapagkat hindi nakilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng mga pinuno nila si Jesus, ni ang mga tinig ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng Sabat. Tinupad nila ang mga salitang ito sa pamamagitan ng paghatol sa Kanya. At kahit hindi sila nakatagpo sa Kanya ng anumang dahilan na ang dapat ikamatay, gayon may kanilang hinihingi kay Pilato na siya'y patayin. Nang matupad na nila ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa Kanya, kanilang ibinaba siya sa punong kahoy at inilagay sa isang libingan. Ang kanyang pangangaral ay para sa Hudyo at Hentil. Sila ang mga taong may takot sa Diyos. Pinalitan niya ang kanyang sinabi mula sa pangatlong pantukoy na kayo para sa pangalawang pantukoy na ikaw.
Ipinaliwanag niya sa kanila kung bakit hindi siya tinanggap. Inayawan siya ng mga pinuno sa Jerusalem at ipinako nila ang Mesiyas, hindi dahil sa hindi nila binasa at narinig ang mensahe ng mga propeta, kundi marahil ay hindi. Subalit dahil hindi nila naunawaan ang mensahe, subalit ang pagpapako ng Panginoong Hesus ay ipinahayag din ng mga propeta. Talata 30. Ngunit siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ito ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ito ang napakahalagang pangyayari. Talata 31-3. At sa loob ng maraming araw ay nakita siya ng mga kasama niyang pupunta buhat sa Galilea patungo sa Jerusalem, na siyang mga saksi niya ngayon sa taong bayan. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita ng pangako ng Diyos sa ating mga ninuno, na ang mga bagay na ito ay tinupad din niya sa atin na kanilang mga anak ng kanyang muling buhayin si Jesus, gaya naman ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus ang pinakamahalagang pangyayari. Ipinahayag ni Pablo ang mabuting balita sa kanila, ang salita ng kaligtasan. At ang masayang balita, si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Ginamit ni Apostol Pablo ang sulat ng Lumang Tipan upang patunayan at suportahan ang kanyang sinabi. Ito ay matatagpuan sa Aklat ng Awit 2:7. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinasabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito kita ay ipinanganak. Ito ay tumutukoy sa muling pagkabuhay ni Kristo Jesus at hindi sa kanyang kapanganakan. Talata 34, tungkol sa muli niyang pagkabuhay mula sa mga patay, upang hindi na magbalik sa kabulukan, ay ganito ang sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang banal at mga maaasahang pangako kay David. Muli niyang binanggit ang nasusulat na kinuha ang sulat sa Lumang Tipan sa Isaias 55:3. Ang iyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Ito ay tumutukoy sa tipan na ginawa niya kay David. Siya ay nangako kay David na mula sa kanya magmumula at darating ang Mesiyas. Ito ay walang hanggang tipan na ibinigay ng Diyos. Kung si Jesus ang Mesiyas at nananatiling patay ang tipan, ay hindi magkakaroon ng katuparan. Kaya nga si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay upang matupad ang pangako ng Diyos kay David. Talata 35-7. Kaya't sinabi rin niya sa isa pang awit, hindi mo hahayaan na ang iyong banal ay makakita ng pagkabulok, sapagkat si David, pagkatapos niyang maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos sa kanya ng sariling salinlahi, ay namatay at isinama sa kanyang ninuno at nakakita ng pagkabulok. Subalit ang binuhay ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Basahin po natin ang nasusulat. Ang sulat namang ito ay nagmula sa awit 16:10. Sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Ang talatang ito ay ginamit ni Pedro sa kanyang mensahe sa araw ng Pentecostes. Nilinaw ni Pablo na ito ay hindi katulad ng pagkamatay ni David. Namatay, inilibing at nabulok, ito ay hindi katulad ng pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. Talatang 38-40. Kaya mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pamamagitan niya, ang bawat nanampalataya ay pinalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. Kaya mag-ingat kayo, baka dumating sa inyo ang sinasabi ng mga propeta. Ipinahayag ni Pablo ang tungkol sa mabuting balita. Sinabi niya na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, magkakaroon ng dalawang pagpapala na hindi maibibigay ng kautusan, ang pagpapatawad ng kasalanan at ang pagiging matuwid pagkamakatwiran sa harapan ng Diyos. Hindi kayang ituwid ng kautusan ang mga kasalanan. Hindi lamang tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, kundi binigyan din niya tayo ng kabanalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang katiyakang ipinahayag ni Pablo sa kanyang pangangaral.
Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat muli, Panginoon, sa mga katotohanan na muli naming nasumpungan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng katatagan ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.